Sa tahimik na barangay ng San Isidro sa Quezon City, ang araw ay unti-unting lumubog sa likod ng mababang gusali. Ang daan ay nababalot na ng kulay kahel na sinag at ang mga bata ay humahagibis pauwi mula sa eskwelahan. Lahat maliban kay Enrique Santos, isang payat na 10 taong gulang na batang lalaki na nakaupo sa bangketa sa labas ng Pag-asa Elementary School. 2 oras na ang nakalipas mula nang tumunog ang huling bell. Kanina pa naglakad ang kanyang mga kaklase kasama ang kanilang mga magulang o yayas o sumakay sa mga school service. Ngunit si Enrique ay nanatiling nakaupo, yakap-yakap ang kanyang kupas na backpack na puno ng mga proyekto sa science. Darating siya, bulong niya sa sarili, ang mga matay nakatuon sa daan. Sinabi niyang darating siya. Sa di kalayuan, isang patrol car ng pulisya ang huminto. Isang babaeng pulis ang bumaba, si PO1 Maria Reyes, isang 30 taong gulang na miyembro ng Quezon City Police Department. Napansin niya agad ang mag-isang bata sa harap ng eskwelahan. "Ayos ka lang ba, iho?" tanong ni PO1 Reyes, lumapit kay Enrique. Napansin niya ang gulo ng itsura at ang lumang backpack ng bata. "Opo, ma'am," sagot ni Enrique, pinipilit ang ngiti. "Hinihintay ko lang po ang tatay ko." "Malapit na po siguro siya," tumango si PO1 Reyes, ngunit napansin ang kawalan ng tiwala sa sariling tinig ng bata. "Anong oras ba dapat susunduin ka ng tatay mo?" "Dapat po pagkatapos ng klase," sagot ni Enrique, ang tingin ay nakatuon sa kanyang mga sapatos. "Alas 4 po." Tumingin si PO1 Reyes sa kanyang relo. 6:30 na ng gabi. Ang langit ay unti-unting dumidilim at ang mga ilaw sa kalye ay nagsisimula ng bumukas. "Alam ba ng tatay mo na nandito ka pa rin?" tanong niya, ang tinig ay malumanay. "Wala po siyang cellphone," sagot ni Enrique, "pero sinabi po niya na susunduin niya ako. Napaka-importante po kasi niya." "Importante?" tanong ni PO1 Reyes, isang bahagyang ngiti ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mukha. "Parang presidente?" "Hindi po, ma'am," matatag na sagot ni Enrique kahit na nanginginig ang kanyang labi. "Tinutulungan niya po ang mga taong hindi tinutulungan ng iba. Mga taong tulad ng nanay ko." Bago po siya tumigil, siya huminga ng malalim. Bago po siya nawala. Nawala ang ngiti ni PO1 Reyes. Marami na siyang nakitang mga bata na naghihintay sa mga magulang na hindi dumating, mga batang nagsasabi ng malalaking pahayag tungkol sa kanilang mga magulang, upang itago ang kanilang disappointment o kahihiyan. "Alam mo ba ang address nyo? Pwede kitang ihatid sa inyo," alok ni PO1 Reyes. Tumango si Enrique at tinanggap ang alok. Habang naglalakad sila patungo sa patrol car, biglang umiyak si Enrique. "Nangako po siya," bulong niya. "Nangako siya na darating siya ngayon." Inilagay ni PO1 Reyes ang kanyang kamay sa balikat ng bata. "Minsan, may mga importanteng bagay na nangyayari na hindi natin kontrolado. Maaring may emergency na kailangang asikasuhin ng tatay mo." Tumango si Enrique, ngunit halata ang pagdududa sa kanyang mukha. Alam ni PO1 Reyes ang tingin na iyon tingin ng isang batang masyadong madalas na na-disappoint. Sa loob ng sasakyan, inulit ni Enrique ang kanyang address sa San Isidro. Habang nagmamaneho, sinubukan ni PO1 Reyes na kausapin ang bata. "Anong grade level ka na, Enrique?" "Grade 5 po, ma'am," sagot niya. "Top 3 po ako sa klase," sabi ni tatay. "Dapat daw po lagi akong nag-e-excel sa studies para makatulong ako sa mga tao paglaki ko." "Napakatalino mo naman," sabi ni PO1 Reyes. "Ano ang paborito mong subject?" "Science po," sagot ni Enrique, ang kanyang mukha ay nagliwanag. "Gumagawa po ako ng weather monitoring system para sa science fair sa susunod na buwan." Si tatay po ang tumulong sa akin sa idea. Specialist po kasi siya sa communication system sa mga disaster areas. Napangiti si PO1 Reyes pero hindi siya kumbinsido. Narinig na niya ang mga ganitong kwento noong mga bata na lumilikha ng mga katotohanan tungkol sa kanilang mga magulang upang gawing mas espesyal ang kanilang buhay. "Talaga? Specialist siya? Saan naman siya nagtatrabaho?" tanong niya. Ngayon ay halos nakakalimutan na ito ay isang 10 taong gulang na bata ang kanyang kausap. "Classified po," sagot ni Enrique nang walang pag-aalinlangan. "Di niya po masabi sa akin pero alam ko po na importante siya. May mga medal po siya sa bahay." Napailing si PO1 Reyes. Isa na namang batang nabubuhay sa pantasya, naisip niya. Nang makarating sila sa isang simpleng pero maayos na bahay sa San Isidro, isang matandang babae
ang naghihintay sa gate. Si Lourdes Santos, ang lola ni Enrique, ay halatang nag-aalala. "Salamat sa paghatid sa apo ko, officer," sabi ni Lourdes. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Pasensya na po sa abala." "Walang problema po," sagot ni PO1 Reyes. "Trabaho ko po ito." Lumingon siya kay Enrique na nagpaalam na at tumakbo papasok ng bahay. "Pasensya na po sa panggugulo," sabi ni Lourdes. "Ang tatay ni Enrique kasi ay..." "Hindi po kailangan magpaliwanag," sabi ni PO1 Reyes na iniisip na alam na niya ang kwento isang ama na walang pakialam o maaring nakakulong o baka naman adik sa droga. "Si Marco po kasi ay nagtatrabaho sa disaster relief sa ibang bansa," tahimik na paliwanag ni Lourdes. "O iyon ang sinasabi niya sa amin tuwing lumilipas ang mga buwan na walang komunikasyon." Napansin ni PO1 Reyes ang halatang tensyon sa boses ni Lourdes, hindi galit ng pagkaabandona, kundi isang bagay na mas komplikado. May lihim na hindi sinasabi ang matanda, ngunit hindi na niya itinanong pa. Iniabot ni PO1 Reyes ang kanyang calling card kay Lourdes. "Kung kailangan niyo po ng tulong, huwag po kayong mag-atubiling tumawag." Pagkaalis ni PO1 Reyes, tumawa siya sa sarili. Isang batang Pilipino na naniniwalang ang kanyang amang hindi present ay isang espesyal na operative o kung ano pa. Nakakaawa pero karaniwang kwento. Nagpatuloy siya sa kanyang patrol, nag-iisip tungkol sa araw na nagdaan, na hindi alam na ang simpleng pagtigil na ito ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. 3 linggo ang lumipas mula ng unang pagkikita nina PO1 Reyes at Enrique. Ang pistahan ng ani ng San Isidro ay nagdulot ng kasiyahan sa barangay. Ang mga kalye ay puno ng mga tao at si PO1 Reyes ay naka-assign sa traffic management. Habang nagdidirekta ng trapiko, napansin niya si Enrique kasama ang isang grupo ng mga Boy Scout na nangungolekta ng dilatang pagkain para sa charity drive ng pista. Nakaupo siya sa isang makeshift na booth, masigasig na nagtatala ng mga donasyon. "Magandang umaga, Enrique," bati ni PO1 Reyes, lumapit sa booth ng mga scout. "Ma'am Reyes," masayang bati ni Enrique. "Tingnan niyo po, nakapangolekta na po kami ng mahigit 100 dilata para sa mga biktima ng bagyo sa Visayas." "Napakagaling naman," sabi ni PO1 Reyes, tumingin sa mga nakasalansan na dilata. "Ito po ang pinakaimportanteng parte ng community service," paliwanag ni Enrique. "Yung pagtulong sa mga taong hindi makayanan ang mga problema nila mag-isa." Yan po ang laging sinasabi ni tatay. "Kumusta na pala ang tatay mo?" Tanong ni PO1 Reyes, hindi mapigilang maging curious. Nagliwanag ang mukha ni Enrique. Nagpadala po siya ng postcard nitong nakaraang linggo. Galing po sa isang lugar na classified. Kinuha niya mula sa kanyang wallet ang isang simpleng postcard na may larawan ng sunset. Walang address, walang return address, walang postmarkisang generic na postcard na mabibili sa kahit anong tindahan. "Mahal kita, anak. Ipagpatuloy ang magandang trabaho sa school. Proud ako sa iyo." "Tatay," basa ni PO1 Reyes sa napakasimpleng mensahe. Ngumiti siyang ayon ay may tunay na init kaysa sa pag-aalinlangan at hinimok ang mga pagsisikap ni Enrique sa serbisyo sa komunidad. "Napakagaling mo, Enrique. Sigurado akong proud na proud ang tatay mo sa iyo," sabi niya. Ibinalik ang postcard. Hindi nila alam na ang kanilang walang pumuproblehang pag-uusap ay napansin ni Lorenzo Mendoza, ang tagapagdaos ng pista at lokal na real estate developer. Si Mendoza, isang mapait na lalaki na nasa kanyang 40 taon, ay tumingin sa kanila mula sa kanyang mamahaling SUV. "Sino ang batang yon, Chief Torres?" tanong ni Mendoza sa police chief na nakaupo sa passenger seat ng kanyang sasakyan. "Apo ni Lourdes Santos," sagot ni Chief Torres. "Yung dating guro ng history sa Pag-asa Elementary." Kumunot ang noo ni Mendoza. "Santos, yung may-ari ng property sa tabi ng creek, yung ayaw magbenta?" Tumango si Chief Torres. "Oo, yan nga. May sentimental value daw sa kanila ang lupa. Doon daw unang nagtayo ng klinik ang lolo ng matanda isa sa mga unang Pilipinong doktor sa lugar na to." Sabi lamang ni Mendoza, ang kanyang matay nakatuon kay Enrique at PO1 Reyes na nagtatawanan. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang shift, naglalakad si PO1 Reyes pauwi nang mapansin niya si Lourdes sa tindahan. Hirap na hirap bitbitin ang mga pinamili. "Tulungan ko po kayo, Ma'am Lourdes," alok niya, lumapit sa matanda.
Ay, salamat anak, sagot ni Lourdes, nagpapasalamat. Medyo mabigat nga itong mga dilata. Habang naglalakad sila patungo sa bahay ng mga Santos, nag-usap sila tungkol sa pistahan at sa weather monitoring system ni Enrique. Matalino talaga ang apo mo, sabi ni PO1 Reyes. Sabi niya gumagawa siya ng weather monitoring system para sa science fair. Oo, sabi ni Lourdes na may pagmamalaki. Buong weekend siyang nagtatrabaho doon. May mga parts na ipinadala ang tatay niya o sinasabi niyang galing sa tatay niya. Napansin ni PO1 Reyes ang pag-aalinlangan sa tinig ni Lourdes. Mukhang hindi kayo sigurado, bumuntong hininga si Lourdes. Minsan, officer, mahirap malaman kung ano ang totoo at hindi. Si Marco ang tatay ni Enrique ay isang komplikadong tao. Nag-umpisa kami bilang magkaibigan lamang ng anak ko, si Jennifer. Pagkatapos, nalaman naming buntis si Jennifer at nagpakasal sila. Nasaan na po ang anak niyo ngayon? Maingat na tanong ni PO1 Reyes. Umalis siya 3 taon na ang nakakaraan, sagot ni Lourdes. Ang kanyang mga matay tumitingin sa malayo. Sinabi ni Marco na kailangan niyang sumama sa isang humanitarian mission. Sabi niya masyadong mapanganib para kay Enrique. Hindi na siya bumalik. Naramdaman ni PO1 Reyes ang kalungkutan sa tinig ni Lourdes. Nakakaintindi siya ng sakit ng pag-abandon. Ang kanyang sariling ama ay umalis noong siya ay 11 taong gulang lamang. At si Marco, madalas ba siyang bumisita? Paminsan-minsan, sabi ni Lourdes. Minsan ay darating siya ng walang pasabi. Magdadala ng mga regalo para kay Enrique. Magkukwento ng mga adventure sa mga lugar na hindi niya mabigkas. Pagkatapos, mawawala ulit siya ng ilang buwan o taon. At naniniwala kayo na nagtatrabaho siya sa disaster relief? Tanong ni PO1 Reyes. Hindi mapigilang maging skeptical. Ngumiti si Lourdes, isang ngiting puno ng kalungkutan at pagtanggap. Anak, pagkatapos mong mabuhay ng 75 taon, matututunan mong tanggapin na ang buhay ay puno ng mga misteryong hindi maipapaliwanag. Sino ako para sabihin kung ano ang totoo o hindi? Ang mahalaga, mahal ni Marco ang anak niya sa sarili niyang paraan. Pagdating nila sa bahay ng mga Santos, lumabas si Enrique para salubungin sila. Lola, Ma'am Reyes, tingnan niyo po ang ginawa ko. Dinala niya sila sa isang maliit na mesa sa likod bahay kung saan nakalagay ang isang kakaibang aparato na gawa sa mga recycled na materyales, wires at isang maliit na screen. Monitoring system ko po, proud na sabi ni Enrique. Nakakonect na po siya sa mga sensors sa bakod at bubong. Nakakapag-detect po siya ng temperatura, humidity at barometric pressure. Kapag po malapit na ang bagyo, magbibip po siya. Napatingin si PO1 Reyes sa aparato. Hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ito mukhang gawa ng isang 10 taong gulang. Ito ay isang sophisticated na system na maaaring gawa ng isang engineering student o kahit isang profesional. Sino ang tumulong sa iyo dito? Tanong niya. Ako lang po, sagot ni Enrique. Sinunod ko lang po yung mga instructions na binigay ni tatay noong huli siyang bumisita. May mga video tutorials din po ako sa internet. Si PO1 Reyes ay napatingin kay Lourdes na nagkibit-balikat lamang na para bang sinasabing, ikaw na ang humusga. Sa unang pagkakataon, nagsimulang mag-isip si PO1 Reyes na baka may katotohanan nga ang mga sinasabi ni Enrique tungkol sa kanyang ama. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Maraming mabibiling DIY kits online at maaaring ang instructions ay simpleng galing sa internet, hindi sa isang espesyalistang ama. Nang lumubog na ang araw, nagpaalam na si PO1 Reyes. Habang papaalis, napatingin siya sa simpleng bahay ng mga Santos. Sa labas, ito ay isa lamang sa maraming bahay sa barangay. Ngunit sa loob ng bahay na iyon ay may isang matandang babae na puno ng karunungan. Isang batang lalaki na may hindi pangkaraniwang talento at mga lihim na naghihintay na mabuksan. Disyembre na at ang hangin sa San Isidro ay may lamig na nagpapaalaala sa paparating na Pasko. Ang Pag-asa Elementary School ay nagpapatugtog ng mga Christmas carol sa mga speakers nito at ang mga classroom ay puno ng mga dekorasyon na gawa ng mga estudyante. Sa araw na yon, ang paaralan ni Enrique ay nagsagawa ng isang Mga Bayani ng Komunidad na program. Ito ay isang event kung saan iniimbitahan ang mga lokal na public servants upang magsalita tungkol sa kanilang trabaho at kung paano sila naglilingkod sa komunidad. Si PO1 Reyes ay isa sa mga inimbitahan para magbigay ng maikling talumpati
tungkol sa kaligtasan ng publiko at kung paano makakatulong ang mga bata sa pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang barangay. Hindi niya inaasahan na makikita roon si Lourdes bilang isa sa mga volunteer na chaperone, lalo na at halatang nahihirapan ito dahil sa rayuma. Ma'am Lourdes, bati ni P.O. Reyes matapos ang kanyang presentasyon. Hindi ko inaasahang makikita kayo rito. Kailangan kong suportahan si Enrique, sagot ni Lourdes. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang naghahanda ng juice para sa mga bata. Isa siya sa mga presenter mamaya. Talaga? Ano ang kanyang pre-presentasyon? Tanong ni P.O. Reyes, curious. Tungkol sa importance ng disaster preparedness, sabi ni Lourdes, may halong pagmamalaki. Ipapakilala niya ang kanyang weather monitoring system. Bago pa makasagot si P.O. Reyes, bigla na lamang namatay ang ilaw sa buong school building. Nagsimulang magkagulo ang mga bata at magulang. Manatiling kalma, lahat! Sigaw ni P.O. Reyes agad na kumilos. Mga guro, pakicheck po ang emergency lights. Magstay po muna ang lahat sa kanilang upuan. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, napansin ni P.O. Reyes si Enrique na tahimik na nagbibilang. 3, 4, 5, bulong niya. Pagkatapos lumingon siya sa emergency exit at kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ma'am Reyes, sabi ni Enrique, lumapit. 20 segundo na po walang kuryente. Kapag umabot po ng 30, mag-activate po dapat ang emergency generator ng eskwelahan. Nagulat si P.O. Reyes sa kaalaman ng bata. Paano mo nalaman yan? Protocol po, simpleng sagot ni Enrique. Laging sinasabi ni tatay na dapat alam ang mga emergency protocols sa lahat ng building na kinaroroonan. Bago pa makasagot si P.O. Reyes, ang mga emergency lights ay nagsimulang magliwanag at ang backup generator ay nagsimulang tumunog mula sa likod ng building. O diba? Sabi ni Enrique, ngumiti. Tama po ako. Ang natitirang bahagi ng event ay natapos ng maayos at ang presentasyon ni Enrique tungkol sa kanyang weather monitoring system ay nakatanggap ng maraming papuri mula sa mga guro at kapwa estudyante. Ang kanyang maliit na aparato ay may kakayahang magbigay ng real-time updates ng weather conditions at makapag-predict ng posibleng bagyo ng ilang oras bago pa man ito dumating. Napakahusay nito, hiho, sabi ni Principal Mendez, ang punong guro ng paaralan. Ipinagmamalaki ka namin sa Pag-asa Elementary. Matapos ang event, habang naghahanda si P.O. Reyes na umalis, lumapit sa kanya si Lorenzo Mendoza, ang real estate developer. Officer Reyes, bati nito, ang boses ay magalang ngunit may bahid ng autoridad. Kagalang-galang ang iyong presentasyon kanina. Salamat po, Mr. Mendoza, sagot ni P.O. Reyes, hindi komportable sa presensya ng lalaki. May tungkol sa kanya na hindi mawari ni P.O. Reyes. Nakita ko na malapit ka sa pamilya Santos, sabi ni Mendoza, tila walang pakialam ngunit halatang may interes. Maganda yon, kailangan nila ng suporta sa kanilang sitwasyon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni P.O. Reyes, ang mga matay nagdududang nakatingin kay Mendoza. Ang matandang babae at ang batang lalaki na walang ama, sagot ni Mendoza, nagkibit balikat. Hindi ba't kawawa naman sila? Mukhang mabuti naman ang kanilang kalagayan, matipid na sagot ni P.O. Reyes. Nagagamot ni Lourdes ang kanyang sarili at si Enrique ay excel naman sa kanyang pag-aaral. Totoo, sang-ayon ni Mendoza. Ngunit gaano katagal nila maipapanatili iyon? Ang bahay nila ay nasa prime location para sa aking bagong development project. Inooferan ko sila ng mataas na halaga, ngunit tumanggi si Lourdes. Kung ikaw ay may impluensya, hindi ako nakikisali sa mga real estate transactions, Mr. Mendoza. Malamig na sagot ni P.O. Reyes. At kung ayaw ibenta ni Lourdes ang kanyang bahay, dapat igalang ang kanyang desisyon. Tumawa si Mendoza, ngunit walang kasiyahan sa kanyang mga mata. Siyempre, sinusunod ko lamang ang legal na proseso. Pero alam mo, minsan, ang mga taong matitigas ang ulo ay napipilitang sumunod sa takbo ng progreso. Bago pa makasagot si P.O. Reyes, iniabot ni Mendoza ang kanyang calling card. Kung magbago ang isip mo, tawagan mo lamang ako. Maganda ang komisyon para sa mga facilitator. Matapos umalis ni Mendoza, naramdaman ni P.O. Reyes ang pagkabahala. Tila may banta sa mga salita ng real estate developer at nag-aalala siya para sa mga Santos. Napagpasiyahan niyang regular na magbisita sa kanila,
Hindi lamang upang tingnan kung ayos lang sila, kundi upang ipakita rin na may nagmamalasakit sa kanila. Sa mga susunod na linggo, si P.O. Juan Reyes ay naging isang pamilyar na bisita sa bahay ng mga Santos. Minsan ay nagdadala siya ng pagkain, minsan naman ay tumutulong siya kay Enrique sa kanyang homework. Napansin niya na lumalalim ang ugnayan nila, tila sila'y naging isang hindi pangkaraniwang pamilya. Isang hapon, habang tumutulong si P.O. Juan Reyes kay Enrique sa kanyang science project, napansin niya ang isang lumang litrato sa estante ni Lourdes. Ito ay nakatago sa likod ng ibang mga frame, halos hindi nakikita. Ngunit ang nakuha ng kanyang atensyon ay ang isang natatanging insignia sa uniforme ng isang lalaki. Sa litrato, isang emblem ng isang specialized military unit na kilala niya mula sa serbisyo ng kanyang sariling kapatid. "Sino sila, Ma'am Lourdes?" tanong niya, itinuturo ang litrato. Agad na kinuha ni Lourdes ang frame at inilagay ito sa drawer. "Lumang litrato lamang," sagot niya, mahinang nagtatrembling ang mga kamay. Mga kaibigan mula sa nakaraan, si P.O. Juan Reyes ay hindi na nagtanong pa, ngunit napansin niya ang tensyon sa boses ng matanda at ang pagmamadali nitong itago ang litrato. May lihim na hindi sinasabi si Lourdes at patuloy itong tumatakbo sa isip ni P.O. Juan Reyes. Sa pagdating ng Pasko, iniimbitahan ni Lourdes si P.O. Juan Reyes na sumalo sa kanilang Noche Buena. Ang kanilang bahay ay simple ngunit maayos na dekorado at ang pagkain ay masarap at masagana. "Merry Christmas po, Ma'am Reyes," ang sabi ni Enrique. Inabot sa kanya ang isang maliit na regalo. Ito ay isang handmade na weather predictor gawa sa recycled materials at decorated ng kanyang sariling kamay. "Salamat, Enrique," sabi ni P.O. Juan Reyes na antig sa simpleng regalo. "Hindi ko ito inaasahan." "Gusto ko pong magpasalamat," sabi ni Enrique, nakaupo sa tabi niya. "Simula noong nilayuan ni tatay at nanay, kayo lang po ang nagbigay ng atensyon sa akin bukod sa lola." Ang kanyang mga salita ay nakapagpadama kay P.O. Juan Reyes ng init at pananagutan. Natatanto niya na ang batang ito, sa kabila ng kanyang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang ama, o iyon ang akala niya, ay nangangailangan ng isang role model at kaibigan. Kaya naman nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang protektahan si Enrique at si Lourdes. Hindi niya alam na ang kanyang pangako ay masusubok ng mas maaga kaysa inaasahan niya. Dahil habang nag-uusap sila, si Lorenzo Mendoza ay nagpaplano na ng kanyang susunod na hakbang sa pagkuha ng property ng mga santosisang hakbang na walang pagpipigil at walang awa. Ang bagong taon ay dumating sa San Isidro na may kakaibang pagbabago sa hangin. Hindi lamang ito ang bagong simula ng taon, kundi tila may paparating na mga pangyayari na magbabago sa buhay ng marami. Sa unang linggo ng Enero, isang hindi inaasahang kalamidad ang nangyari sa Pag-asa Elementary. Isang pagkasira ng tubo ang nagdulot ng baha sa ilang bahagi ng paaralan, kabilang ang storage room na naglalaman ng mga science fair projects ng mga estudyante. Ang proyekto ni Enrique, ang sophisticated na weather monitoring system na ginawa niya sa loob ng ilang buwan, ay isa sa mga malubhang nasira. Nang mabalitaan ang nangyari, agad na pumunta si P.O. Juan Reyes sa paaralan upang tumulong sa cleanup operations. Doon niya nakita si Enrique, nakatayo sa harap ng kanyang sirasirang proyekto, ang mga matay bahagyang namumula ngunit walang luha. "Enrique," malumanay na sabi ni P.O. Juan Reyes lumapit sa bata, "pasensya na tungkol sa iyong proyekto." Umiling si Enrique, tumingala sa kanya na may determinasyon sa kanyang mga mata. "Okay lang po, Ma'am Reyes. Laging sinasabi ni tatay na walang problemang walang solusyon. Kailangan lang nating tingnan ang mga bagay sa ibang paraan." Napatango si P.O. Juan Reyes, napahanga sa katatagan ng batang lalaki. "May plano ka na ba?" "Gagawa po ako ng panibago," simpleng sagot ni Enrique. "Mas maganda at mas matatag, yung hindi basta-basta masisira ng tubig." Sa kanyang pagbabalik sa istasyon ng pulisya, hiniling ni P.O. Juan Reyes na makita ang security footage ng insidente para sa insurance purposes. Habang pinapanood niya ang video, napansin niya ang isang hindi pangkaraniwang detalye. Ang water damage ay tila nagmula sa dalawang magkahiwalay na lokasyon nang sabay-sabay, isang hindi pangkaraniwang pagkakataon na halos imposible. Ang kanyang suspetsa ay lalong lumakas nang makita niya sa footage na si Lorenzo Mendoza ay nag-tour sa pasilidad noong nakaraang araw bilang parte ng kanyang Community Investment Initiative.
Nagpunta siya mismo sa storage room at tumingin sa mga proyekto. "Chief," sinabi ni PO1 Reyes sa kanyang superior, "kailangan kong imbestigahan ito ng mas mabuti. Parang hindi aksidente itong nangyaring pagbaha." "Reyes," sagot ni Chief Torres, humihit-hit ng sigarilyo, "huwag kang maghanap ng conspiracy kung saan walang conspiracy. Lumang building yan, lumang tubo. Natural lang na may mga leak. Pero Chief, dalawang magkahiwalay na lokasyon, sabay-sabay, sapat na, Reyes." Marahas na sagot ni Chief Torres. "May mga mas importanteng bagay na dapat mong asikasuhin. Tumigil ka sa pag-iimbestiga sa isang simpleng problema sa plumbing. At isang payo, huwag kang makialam sa mga gawain ni Mendoza. Malakas ang impluensya niya sa munisipyo. Ngunit hindi sinunod ni PO1 Reyes ang utos. Sa halip, nagsimula siyang mag-obserba ng mga kilos ni Mendoza at kanyang mga tauhan, lalo na kapag malapit sila sa property ng mga Santos. Samantala, ang kalusugan ni Lourdes ay nagsimulang bumabangga subtle na pagbabago. Naunang napansin ni PO1 Reyes sa kanilang pagtitiapon na madalas na. Ang dating malakas na tinig ay naging mas mahina, ang mga kamay ay mas nanginginig, at ang dating magaan na lakad ay naging mas mabigat. "Ma'am Lourdes, kumusta po ang pakiramdam ninyo?" tanong ni PO1 Reyes isang hapon habang dinalaw niya ang mga Santos. "Mabuti naman, anak," sagot ni Lourdes. Ngunit halata sa kanyang mukha ang pagod at sakit. "Normal lang ito sa edad ko." "Nagpatingin na po ba kayo sa doktor?" tanong ni PO1 Reyes. "Wala nang oras," ang sagot. "Masyado akong abala sa pag-aalaga kay Enrique at sa bahay. Hindi po pwedeng palampasin ang kalusugan," sabi ni PO1 Reyes. "May kilala po akong magaling na doktor, si Dr. Abigail Fernandez, isang gerontologist. Dating estudyante niyo pa nga po siya noon, di ba?" Nagliwanag ang mukha ni Lourdes. "Si Abby, siya nga. Oo, tinuruan ko siya noon. Napakatalino niyang bata. Kung papayag kayo, ikokonekta ko kayo sa kanya," sabi ni PO1 Reyes. "Libre ang initial consultation bilang pasasalamat sa pagtuturo niyo sa kanya noon." Sa hindi inaasahang swertes, si Dr. Fernandez ay pumayag na tingnan si Lourdes sa bahay ng mga Santos kinabukasan. Matapos ang comprehensive na check-up, kinausap ni Dr. Fernandez si PO1 Reyes sa labas ng bahay habang nagpapahinga si Lourdes. "May mild Parkinson's disease si Lourdes," paliwanag ni Dr. Fernandez. "Hindi pa gaanong malala pero kailangan na siyang mag-take ng medication at regular na therapy." "Magastos ba iyon?" nag-aalala na tanong ni PO1 Reyes. "Medyo," sagot ni Dr. Fernandez. "Pero may mga assistance programs para sa mga senior citizens at dahil dating guru siya, may mga benefits pa siyang maaaring magamit." Bago sila maghiwalay, pinasalamatan ni PO1 Reyes ang doktor. "Malaking bagay ito, Doc. Maraming salamat." "Ako ang dapat magpasalamat," sagot ni Dr. Fernandez. "Si Ma'am Lourdes ang dahilan kung bakit naging doktor ako. Minsan may mga utang na hindi mababayaran ng pera." Pagkaalis ni Dr. Fernandez, hinanap ni PO1 Reyes si Enrique upang ipaliwanag ang kondisyon ng kanyang lola. Natagpuan niya ang bata sa maliit na study room ni Lourdes, naghahanap ng ilang papeles. "Enrique, kailangan nating mag-usap tungkol kay lola mo," sabi niya. Tumigil si Enrique sa kanyang paghahanap at tumingin kay PO1 Reyes. "Alam ko po, may sakit siya. Nakikita ko po kung paano nanginginig ang kanyang mga kamay." "Oo, at kailangan niya ng regular na gamot at therapy," paliwanag ni PO1 Reyes. "Medyo magastos pero..." "Ito na po," biglang sigaw ni Enrique. Hawak ang isang folder na natagpuan sa likod ng isang drawer. "Alam ko pong may nakita akong ganito noon." Binuksan niya ang folder na naglalaman ng ilang medical bills at forms na minarkahan ng pending review mula sa isang research foundation na may logo na kahawig ng insignia na nakita ni PO1 Reyes sa litrato. "Anong foundation ito?" tanong ni PO1 Reyes, inaaral ang logo. "Hindi ko po alam," sagot ni Enrique, "pero nakita ko na po ito dati sa mga medal ni tatay." Si PO1 Reyes ay hindi na muling nagtanong. Sa loob ng susunod na ilang buwan, 3 mahahalagang developments ang nagsanib. Si Lourdes ay nag-umpisa na sa treatment para sa kanyang kondisyon at kahit hindi ganap na gumaling, napanatili ang kanyang kalusugan sa stable na kondisyon. Muling itinayo ni Enrique ang kanyang science project na may di inaasahang tulong mula sa isang anonymous na donor na nagbibigay ng professional grade equipment. At ang kumpanya ni Mendoza ay humaharap sa pagsisiyasat matapos lumabas ang mga
questionable na business practices sa mga katabing komunidad. Sa halip, tinanggap niya ang folder at nangakong tutulungan niyang makuha ang mga benepisyo at assistance na kailangan ni Lourdes. Si P.O. Reyes, sa kabila ng babala ng kanyang superior, ay patuloy na nag-imbestiga sa mga gawain ni Mendoza at natuklasan ang ilang irregularidades sa kanyang negosyo. Ang impormasyon na kanyang nakolekta ay ipinadala niya sa Regional Police Office na sinimulan ang mas malaking imbestigasyon. Sa panahon ng Regional Science Fair sa Abril, ang school gym ng Pag-asa Elementary ay puno ng mga estudyante, magulang at guro. Mga colorful na display boards at proyektong pang-agham ang nakalagay sa mahabang mga mesa habang ang mga excited na estudyante ay nagpapaliwanag ng kanilang mga eksperimento sa mga judges na nagpapatrolya sa paligid. Sa gitna ng silid, isang booth ang nakatayo ng naiiba mas profesional, mas sophisticated kaysa sa iba. Ito ang booth ni Enrique Santos na ipinakikilala ang kanyang bagong at pinahusay na emergency communication system. Hindi lamang ito simpleng monitoring device para sa panahon, kundi isang komprehensibong sistema na maaring gumana kahit na sa mga kalagayan ng sakuna, nagbibigay ng real-time updates at nakakakonekta sa iba pang mga komunikasyon device sa pamamagitan ng sarili nitong signal. Ang ideya po, paliwanag ni Enrique sa mga judges, ay para ito ay magamit sa mga lugar na nawalan ng normal na komunikasyon dahil sa bagyo o lindol. Hindi po ito umaasa sa internet o cell towers, kaya makakapagbigay pa rin ng impormasyon kahit nasira na ang mga ito. Ang mga judges ay halatang napahanga, patuloy na nagtatanong tungkol sa technical specifications ng device at kung paano ito nagagawang mag-function ng walang umaasang infrastruktura. Kakaiba ito, sabi ng isang judge, isang propesor mula sa Philippine Science High School. Halos professional grade ang ganitong uri ng sistema. Sino ang tumulong sa iyo sa pagdisenyo nito? Ako lang po, sagot ni Enrique, medyo nahihiya. May mga designs po akong nakuha sa internet at iniba-iba ko lang po para sa ating mga lokal na kondisyon. Pero ang ideya po ay galing sa tatay ko na nagtatrabaho sa disaster response. Tumango ang judge, hindi ganap na naniniwala, ngunit mapahanga pa rin. Nakakatuwa naman, keep up the good work, hiho. Sa gitna ng crowd, nakatayo si P.O. Reyes sa uniforme, dumalo bilang bahagi ng community relations team ng pulisya. Nakangiti siyang pinapanood si Enrique, nakaramdam ng matatag na pagmamalaki para sa batang lalaki na dati niyang kinukutya ang mga kwento. Habang nagpapatuloy ang event, napansin ni P.O. Reyes ang isang hindi pamilyar na lalaki na nakatayo sa likod ng auditorium, isang matangkad at maginoo na figura na nakadamit ng simpleng navy blue na polo shirt at khaki pants. Hindi tulad ng ibang magulang na lumalapit at nakikipag-usap sa mga estudyante, ang lalaking ito ay tahimik na nagmamasid mula sa distansya, partikular na nakatuon kay Enrique. May kakaiba sa kanyang pagmamasid, isang kombinasyon ng pagmamataas at pag-aalala. Napuna ni P.O. Reyes ang lalaki dahil sa kanyang postura. Hindi ito ang karaniwang tayo ng isang sibilyan. May pagkamilitarista sa pagkakataas ng kanyang balikat at posisyon ng kanyang mga kamayang uri ng pagtayo na nakikita mo lamang sa mga taong dumaan sa mabigat na pagsasanay. Nang i-announce ang mga nanalo, napaupo si P.O. Reyes sa silya. Para sa pinakamahusay na proyekto sa Science Fair, ang First Place Award ay ibibigay kay Enrique Santos para sa kanyang Emergency Communication System. Ang buong auditorium ay pumalakpak habang tumayo si Enrique, nanlalaki ang mga mata sa gulat at naglakad patungo sa stage. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat siya sa kanyang lola, sa kanyang mga guro, at kay P.O. Reyes para sa kanilang suporta. Pagkatapos, binalingan niya ang mga absent na magulang at higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang aking mga magulang na wala ngayon dito, ang aking ina na nagturo sa akin na magtanong at ang aking ama na nagturo sa akin na humanap ng mga sagot. Habang nagsasalita siya, tumingin si P.O. Reyes sa likod ng auditorium kung saan nakatayo ang misteryosong lalaki. Sa ilalim ng mahinang ilaw, napansin niya ang luha sa mata ng estranghero. Pagkatapos ng maikling sandali, tumalikod ang lalaki at mabilis na lumabas ng silid. Nawari hindi gustong makita o makilala. Pagkatapos ng seremonya, hinintay ni P.O. Reyes si Enrique
sa labas ng gym. "Congratulations, Enrique," sabi niya, yumakap sa batang lalaki. "Sobrang proud ako sa iyo." "Salamat po, Ma'am Reyes," sagot ni Enrique, masayahin at puno ng enerhiya. "Hindi ko po akalain na mananalo ako." "Naniniwala ako sa iyo," sabi ni PO1 Reyes. "Mula pa nung una kitang nakita sa labas ng paaralan, alam kong espesyal ka." Habang patuloy silang nag-usap, sinubukan ni PO1 Reyes na alamin kung napansin ba ni Enrique ang estrangherong lalaki sa likod ng auditorium. "May napansin ka bang hindi pamilyar na tao kanina, Enrique?" "Isang matangkad na lalaki na may navy blue na polo," umiling si Enrique. "Hindi po, ma'am. Masyadong maraming tao." "Bakit po?" "Wala lang," sagot ni PO1 Reyes. Ayaw pang bigyan ng maling pag-asa ang bata. "Naisip ko lang na baka kilala mo siya." Nang gabing yon, habang nagmamaneho pa uwi, hindi maalis sa isip ni PO1 Reyes ang estrangherong lalaki. May kung anong pamilyar sa kanya, hindi dahil personal siyang nakilala ni PO1 Reyes, kundi dahil nakita na niya ang ganoong klaseng mga tao noon siya ay nasa military training. Mga taong may espesyal na background na nagsasanay para sa mga misyong hindi maaaring pag-usapan ng publiko. Kinaumagahan isang Sabado, nagpasya si PO1 Reyes na bisitahin ang mga Santos upang magdala ng munting regalo para kay Enrique bilang pagbati sa kanyang tagumpay. Habang nagmamaneho siya patungo sa San Isidro, hindi niya maiwasang mapansin ang isang itim na SUV na nakaparada ilang metro mula sa bahay ng mga Santos. Walang taong nasa loob, ngunit ang makinis na itsura at tinted windows nito ay nagpapahiwatig ng isang dekalidad na sasakyan hindi ang karaniwang makikita sa simpleng barangay na ito. Habang tinutulungan ni PO1 Reyes si Lourdes na mag-unload ng groceries, ang isang unmarked na kotse na may government plates ang pumarada sa kabila ng kalye. Ang driverang parehong lalaki mula sa science fair ay dahan-dahang lumapit. Tumigil sa harap ng gate na waring nag-aalinlangan kung lalapit pa o hindi. Si Enrique na nakakita sa kanya mula sa balkonahe ay nabitiwan ng kanyang mga libro at tumakbo patungo sa gate. Sumigaw ng isang pangalang hindi inaasahan ni PO1 Reyes na marinig. "Tatay, dumating ka!" Napatulala si PO1 Reyes habang pinagmasdan niya si Enrique na nagmamadaling buksan ang gate at yumakap sa estranghero. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang lalaking dating nakita niya sa science fairang, lalaking inakala niyang isa lamang espiya o observeray, walang iba kundi ang misteryo at kadalasang absent na ama ni Enrique na si Marco Santos. "Enrique, anak ko," sabi ni Marco. Mahigpit na niyakap ang kanyang anak. "Pasensya na at hindi ako nakarating kahapon. Nakita ko ang iyong presentasyon mula sa likod, pero hindi ako maaaring magpakita." "Okay lang, tatay," sagot ni Enrique, ang mga matay nagniningning sa tuwa. "Nandito ka na ngayon." Nang mapansin sila ni Lourdes, nagmadali siyang lumapit. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig ngunit may tibay pa rin. "Marco," sabi niya, ang boses ay malamig subalit hindi galit. "Inay," malumanay na sagot ni Marco, yumakap sa matanda. "Pasensya na sa lahat ng alalahanin." Sa gitna ng kanilang pamilyang muling pagkikita, napansin ni Marco si PO1 Reyes na nakatayo sa gilid. Pinapanood sila ng may pagtataka at pagkagulat. "At ikaw naman siguro si Officer Reyes," sabi ni Marco. Nilubayan si Lourdes at iniabot ang kanyang kamay. "Narinig ko ang tungkol sa iyo mula sa aking pamilya. Salamat sa pag-aalaga sa kanila." Nagugulumihanan, tinanggap ni PO1 Reyes ang handshake. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" tanong niya. Ngumiti si Marco, isang ngiti na puno ng kaalaman at kalungkutan. "May mga paraan ako para manatiling updated sa kalagayan ng aking pamilya, officer, at napakahalaga para sa akin ang makita kung sino ang nagmamalasakit sa kanila." "Tama ang anak ko tungkol sa iyo," patuloy niya. "Sabi niya hindi mo siya pinaniwalaan nung una pero mabait ka pa rin. Bihira iyon sa aming karanasan." Nalilito pa rin pinanood ni PO1 Reyes ang pamilya na pumasok sa bahay. Si Marco ay buhat-buhat si Enrique na patuloy na nagkukuwento tungkol sa kanyang proyekto at ang mga pangyayari mula noong huling pagbisita ng kanyang ama. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Marco kay PO1 Reyes. "Gusto mo bang sumama sa amin sa loob? May ilang bagay akong gustong ipaliwanag." Tumango si PO1 Reyes at sumunod sa loob ng bahay, nag-aalinlangan pero curious. Umupo sila sa maliit na sala, habang si Lourdes ay naghahanda ng refreshments sa kusina.
At si Enrique ay abala sa pagpapakita ng kanyang science project trophy sa kanyang ama. Sino ka ba talaga? Direktang tanong ni PO1 Reyes, hindi na mapigilan ang kanyang pagka-curious. Ang mga kamay ni Marco ay mahigpit na nakakapit sa tasa ng kape habang inaaral niya ang mukha ni PO1 Reyes. Sa ilang mga segundo, tila nag-iisip siya kung gaano karami ang sasabihin. Si Enrique ay tama tungkol sa akin, tahimik niyang umpisa. Ako ay nagtatrabaho sa disaster response at humanitarian missions, ngunit hindi ito ang buong kwento. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni PO1 Reyes. Ang trabaho ko ay hindi lamang pagbibigay ng tulong. Minsan, kinakailangan kong pumasok sa mga lugar na delikado at sensitive mga conflict zone, mga lugar na nasa batas marsyal, mga rehiyon kung saan may aktibong kaguluhan. Ano, isang aid worker ka? Tanong ni PO1 Reyes, hindi pa rin kumbinsido. Napabuntong hininga si Marco. Sa papel, ako ay bahagi ng isang international non-governmental organization na nagtatrabaho sa mga krisis at disaster area. Pero hindi ito ang buong kwento. Dahan-dahan niyang binuksan ang wallet niya at ipinakita kay PO1 Reyes ang isang ID, hindi ang karaniwang identification card, kundi isang espesyal na clearance pass na may markang US Department of Defense Special Operations Division. Nanlaki ang mga mata ni PO1 Reyes. Nakilala niya ang logo at formatito ay isang mataas na antas ng security clearance na ibinibigay lamang sa mga taong bahagi ng mahahalagang operasyon. Ang totoo, patuloy ni Marco, ibinalik ang kanyang wallet. Ako ay isang captain sa isang Special Operations Unit ng US Armed Forces na nagtatrabaho sa humanitarian at disaster response, pero madalas sa mga lugar na may security implications. Isinilang ako sa Pilipinas ngunit lumipat sa Amerika kasama ang aking mga magulang noong bata pa ako, naging US. Citizen ako at sumali sa military. Paano mo nakilala ang anak ni Lourdes? Tanong ni PO1 Reyes, sinusubukang i-process ang lahat ng impormasyong ito. Si Jennifer, sabi ni Marco, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pagbanggit ng pangalan, ay isang nurse sa International Medical Mission. Nakilala ko siya sa isang relief operation sa Indonesia pagkatapos ng isang malaking lindol. Nagkamabutihan kami, nagpakasal at nagkaroon ng anak si Enrique. At nasaan siya ngayon? Ang mukha ni Marco ay naging malungkot. Kasama ko siya sa trabaho. Naging bahagi rin siya ng aming grupo bilang medical personnel. Pero 3 taon na ang nakakaraan na pagpasiyahan naming mas ligtas para kay Enrique na lumaki sa isang normal na kapaligiran kaysa laging gumagala sa mundo kasama kami sa mga mapanganib na lugar. Kaya iniwan namin siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Pero bakit hindi ka man lang nagpaparamdam ng maayos? Tanong ni PO1 Reyes, hindi pa rin maunawaan kung paano maiiwanan ng magulang ang kanilang anak ng ganun na lamang. Ang trabaho namin ay mapanganib, Officer Reyes, sagot ni Marco. Hindi lamang para sa amin kundi lalo na para sa aming pamilya. Kung maiko-konekta kami sa aming mga mahal sa buhay, maaari silang maging target ng mga grupong hindi sumasang-ayon sa aming misyon, kaya minsan ang pinakamabuting proteksyon ay ang distansya. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Tanong ni PO1 Reyes. Hindi ko masasabi ng direkta, sagot ni Marco. Ngunit malapit ako sa Pilipinas ngayon dahil sa isang relief operation pagkatapos ng bagyo sa Southern Islands. Nagpasya akong samantalahin ang pagkakataon para bisitahin si Enrique at Lourdes. Sa gilid ng silid, pumasok si Lourdes, dala ang isang tray ng mga refreshments. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya habang inilalagay niya ito sa mesa. At alam mo ba ito lahat, Ma'am Lourdes? Tanong ni PO1 Reyes. Tumango si Lourdes. Ilang detalye lamang. Alam kong mapanganib ang kanyang trabaho at na mas mabuti para kay Enrique na hindi alam ang lahat. Kung minsan ang pag-ignorante ay isang pagpapala, lalo na para sa isang bata. At ang foundation na nagbabayad sa iyong medical bills? Konektado ba ito sa trabaho ni Marco? Ang Horizon Foundation, sabi ni Marco, ay ang civilian arm ng aming organization. Responsibilidad namin ang pag-aalaga sa mga pamilya ng aming mga operative kahit na hindi kami laging nasa kanilang tabi. Napaupo si PO1 Reyes, sinusubukang i-process ang lahat. Ang kwentong dating akala niya ay isang simpleng pantasya ng isang batang lalaki tungkol sa kanyang absent na ama ay lumabas na totoo. Hindi lamang iyon, kundi ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa kanyang pinakamalayong imahinasyon.
Salamat sa iyong pagmamalasakit kay Enrique, sabi ni Marco. Nakita ko kung paano ka nagbantay sa kanya. Nakita ko rin ang iyong pagkabahala tungkol kay Lorenzo Mendoza. Napansin mo si Mendoza? Nagtatakang tanong ni P.O. Reyes. Alam ko ang tungkol sa kanyang kagustuhang i-develop ang aming property, sabi ni Marco. At hinala ko ang kanyang kamay sa aksidente sa paaralan na sumira sa proyekto ni Enrique. Nagsimula akong mag-imbestiga kay Mendoza, sabi ni P.O. Reyes. May kung anong hindi tama sa kanyang negosyo. Natuklasan kong may koneksyon siya sa ilang questionable na development projects sa ibang mga barangay, kung saan may mga reports ng intimidation para makuha ang mga property. Ngunit hindi ka sinusuportahan ng iyong superior, sabi ni Marco. Isang pahayag, hindi isang tanong. Paano mo nalaman? Nagulat na tanong ni P.O. Reyes. Matagal na akong nasa ganitong trabaho, officer, sagot ni Marco na may maliit na ngiti. Kabisado ko ang mga senyales. Si Chief Torres ay tumatanggap ng kickbacks mula kay Mendoza para protektahan ang kanyang mga operasyon. Hindi ito kakaiba sa maraming lugar. Ang problema, patuloy niya, ay hindi lamang ang property namin. Ang bahay na ito ay may espesyal na kahalagahan para sa aming pamilya o dahil ito ay mula sa lolo ni Lourdes. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit hinahangad ito ni Mendoza. Ano iyon? Ilang taon na ang nakakaraan bago isinilang si Enrique. Itinayo namin ang isang secure communications hub sa ilalim ng property na ito. Isa itong emergency relay station para sa aming mga operasyon sa Southeast Asia. Ito ang dahilan kung bakit hinahangad ni Mendoza ang lupain hindi para sa development, kundi dahil sa impormasyong maaari niyang makuha mula sa hub. Sino ba talaga si Mendoza? Tanong ni P.O. Reyes. Ngayon ay lubusang gulo ang isip. Si Lorenzo Mendoza ay dating intelligence officer, sagot ni Marco, hindi para sa Pilipinas kundi para sa isang banyagang bansa na interesado sa aming mga operasyon. Ang kanyang real estate business ay ang kanyang cover, isang paraan para makakuha ng access sa mga estratehikong lokasyon. Tahimik na nagmasid si P.O. Reyes, sinisikap na i-absorb ang lahat ng impormasyon. Ang simpleng kwento ng isang batang naghihintay sa kanyang ama sa labas ng paaralan ay naging isang komplikadong network ng international espionage, classified operations, at mga lihim na natatago sa ilalim ng isang payak na barangay sa Quezon City. Ano ngayon ang plano mo? Sa wakas ay kanyang tanong. Bumalik para sa anak ko, simple ngunit matatag na sagot ni Marco. Nakita ko na handa na si Enrique. Ang kanyang talino, ang kanyang kakayahang mag-adapt, ang kanyang malakas na puso, lahat ng ito ay nagpapakita na handa na siyang maunawaan ang mundo kung saan kami nabubuhay. Oras na para ibalik namin siya kay Jennifer. At si Lourdes? Tanong ni P.O. Reyes. Darating din siya kung gusto niya, sagot ni Marco. Ngunit naiintindihan ko kung gusto niyang manatili sa lugar na ito na puno ng mga alaala. Habang nag-uusap sila, pumasok si Enrique, hawak ang kanyang trophy at ilang awards mula sa iba't ibang kompetisyon. Tatay, tingnan mo ang mga nanalo ako habang wala ka. Masiglang pinagmasdan ni Marco ang mga achievements ng kanyang anak, tumango ng may pagmamalaki. Ang galing mo talaga, anak. Laging sinabi ng nanay mo na magmamana ka ng talino niya. Hindi ako makapaniwala sa mga nagawa mo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni P.O. Reyes na ang batang dating kinukutya niya dahil sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang importanteng ama ay nagsasabi ng totoo sa buong panahon. Si Marco Santos ay hindi lamang isang ordinaryong tausiya, ay isang espesyalista sa kanyang larangan, isang taong nagtatrabaho sa mga sitwasyong kritikal, nagsasagip ng mga buhay sa mga paraang hindi nakikilala ng karamihan. Tatay, sabi ni Enrique, sinabi ko kay Ma'am Reyes na importante ka, pero hindi niya ako pinaniwalaan noong una. Tumingin si Marco kay P.O. Reyes, ang kanyang mga mata ay malambot, walang galit o paghatol. Alam mo, Enrique, hindi mo kailangang maging kilalang tao para maging importante. Ang pagiging importante ay tungkol sa kung paano ka nakakaapekto sa buhay ng iba. At si Officer Reyes ay napakahalaga dahil binantayan kanya at inaalagaan habang wala kami ng nanay mo. Ang mga salitang ito ay tumimo kay P.O. Reyes, isang reminder ng kanyang sariling tungkulin, maging ang pinakasimpleng aksyon tulad ng pagtigil upang tulungan ang isang batang nakaupo sa labas ng eskwelahan ay maaaring maging simula ng isang serye ng mga pangyayari
na magbabago ng maraming buhay. Enrique, sabi ni Marco, may balita ako para sa iyo. Gusto mo bang makita ulit ang nanay mo? Napatalon sa tuwa si Enrique. Totoo ba, tatay, kailan, nasaan siya? Malapit lang, sagot ni Marco ngumingiti. At hindi na natin siya kailangang paghintayin ng mas matagal pa. Ang sumunod na linggo ay puno ng mabilis na mga pagbabago sa buhay ng mga Santos. Si P.O. Reyes, na nasa labas ng kanyang comfort zone sa mundo ng espionage at classified operations, ay naging sandalan ng pamilya habang naghahanda silang sumabak sa isang bagong kabanata. Kailan ninyo balak umalis? Tanong ni P.O. Reyes kay Marco sa isang umagang maaliwalas habang iniinom nila ang kanilang kape sa munting hardin ng mga Santos. Sa loob ng 3 araw, sagot ni Marco, kailangan naming tapusin ang ilang papeles para kay Enrique at asikasuhin ang magiging kaayusan ni Lourdes. At nasaan kayo pupunta? Sa Singapore muna, sagot ni Marco. May regional headquarters kami doon, isang ligtas na lugar para muling pagsamahin ng aming pamilya. Pagkatapos depende sa susunod na assignment maaring Thailand o Vietnam. Kailangan naming manatili sa Southeast Asia para sa susunod na taon. Lumingon si P.O. Reyes sa bahay kung saan nakita niya si Enrique na abala sa pagbabalot ng kanyang mga paboritong libro at laruan. Ang excitement ay malinaw na makikita sa mukha ng bata. Paano si Mendoza? Tanong ni P.O. Reyes. Hindi maalis sa isip ang mapanganib na real estate developer. Hindi siya basta-basta titigil. Nag-usap kami ng aking mga superiors tungkol kay Mendoza, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay naging mas mababa. Ang impormasyon na nakuha mo ay nakarating sa wastong mga kamay. Sa katunayan, matagal na pala silang nagmamatsyag kay Mendoza. Hinihintay lamang ang tamang pagkakataon para kumilos. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni P.O. Reyes, nalilito. Ang investigasyon na iyong sinimula ng mga detalye tungkol sa questionable business practices ni Mendoza ay nagbigay ng perfect cover para sa mas malawak na operasyon, paliwanag ni Marco. Ngayon, ang intelligence community ay may lehitimong dahilan para imbestigahan siya ng hindi nagpapahiwatig ng espionage angle. Kaya ginamit niyo ako? Tanong ni P.O. Reyes, bahagyang nakaramdam ng pagtataksil. Umiling si Marco. Hindi ganon. Ikaw mismo ang kumilos mula sa sarili mong inisyatiba. Ano ba ang tawag doon? Serendipitous alignment of interests, ngumiti siya. Ginawa mo ang tama at nakatulong yon sa aming misyon. Tumango si P.O. Reyes, hindi ganap na kumbinsido, ngunit nauunawaan ang komplikadong mundo kung saan gumagalaw si Marco. At si Chief Torres? Alam ko na may koneksyon siya kay Mendoza. Si Chief Torres, sabi ni Marco, ay makatatanggap ng isang surprise inspection mula sa regional office sa loob ng 2 linggo, kasunod ng anonymous tip tungkol sa corruption. Bahala na siya kung paano niya haharapin iyon. Napangiti si P.O. Reyes. Kahit na hindi ganap na nauunawaan ang lahat ng detalye, alam niyang ang katarungan ay magaganap sa sarili nitong paraan. Sa loob ng bahay, narinig nila ang malalakas na yapak ni Enrique na bumababa sa hagdan. Pumasok siya sa hardin, may hawak na isang maliit na picture frame. Tatay, nakita ko ang lumang litrato mo at ni nanay. Masayang sigaw niya, iniabot ang frame kay Marco. Maingat na kinuha ni Marco ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mukha ng babaeng nakangiti. Sa tabi niya si Jennifer, na nakasuot ng simpleng medical uniform. Ang buhok ay maikli at praktikal, ngunit ang mga mata ay nagniningning ng kaligayahan. Kailan po ako makikita si nanay? Tanong ni Enrique, umupo sa tabi ng kanyang ama. Mamayang hapon, sagot ni Marco, isang ngiting hindi mapigilan. Paparating na siya mula sa kanyang misyon sa Indonesia. Hihintayin niya tayo sa airport. Ang mukha ni Enrique ay nagliwanag ng tuwa. Totoo po ba? Oo, anak, sagot ni Marco. Magiging kumpleto na ulit ang pamilya natin. Habang nakaupo si P.O. Reyes, pinapanood ang mag-ama, natuklasan niya ang malalim na paghanga para sa batang dating kinukutya niya. Sa kabila ng mga taon ng hindi pagkikita sa kanyang mga magulang, napanatili ni Enrique ang kanyang positibong pananaw, ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral, at ang kanyang matatag na paniniwala na ang kanyang ama ay isang importanteng tao, isang paniniwala na maraming matatanda. Kasama na si P.O. Reyes ay kinukutya bilang pantasya lamang ng isang batang iniwan. Pagkalipas ng ilang oras, habang tumutulong si P.O. Reyes
Sa pagbabalot ng ilang gamit, may malakas na katok sa pinto. Si Lourdes ang nagbukas at ang kanyang reaksyon isang mabilis na paghinga at biglang pagtakip ng kamay sa kanyang bibigang nagpahiwatig na ito ay hindi pangkaraniwang bisita. Jennifer, bulong niya at agad na yumakap sa isang magandang babae na nakadamit ng simpleng pantalon at blouse. Lola, sagot ng babae. Mahigpit na niyakap pabalik ang matanda. Miss na miss kita. Sa loob ng bahay, narinig ni Enrique ang boses ng kanyang ina. Tumigil siya sa pagsususulat, napatigil at hindi makapaniwala. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa pinto at nang makita ang babaeng yakap-yakap ang kanyang lola, sumigaw siya ng, "Nanay?" at tumakbo patungo sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Jennifer nang makita niya ang kanyang anak. "Enrique, anak ko," sabi niya, lumuhod upang yakapin siya. "Ang laki mo na. Tingnan mo ang anak natin, Marco." Ang laki na niya. Si Marco na nakatayo sa tabi ni PO1 Reyes ay hindi nakapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon habang pinapanood ang kanyang asawa at anak na muling nagkatagpo pagkatapos ng 3 mahabang taon. "Ito ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang ating trabaho," sabi niya kay PO1 Reyes, "upang protektahan ang ganitong mga sandali para sa ibang mga pamilya, kahit na kailangang isakripisyo natin ang sarili nating mga sandali." Lumapit si Jennifer, hawak ang kamay ni Enrique. "Ikaw ba si Officer Reyes?" tanong niya. Tumango si PO1 Reyes, napakabilis para makapagsalita. "Maraming salamat sa pag-aalaga sa aking pamilya," sabi ni Jennifer. Inilapit ang kanyang sarili upang yakapin si PO1 Reyes. "Alam kong marami kang ginawa para sa kanila. Nakikita ko sa mga mata ni Enrique kung paano siya tumitingin sa iyo parang sa isang ate. Ginawa ko lang po ang trabaho ko," sabi ni PO1 Reyes, nahihiya. "Hindi," sabi ni Jennifer, umiling. "Ginawa mo ang higit pa sa iyong trabaho. Naging pamilya ka para sa kanila nung hindi kami pwedeng maging pamilya." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni PO1 Reyes. Sa kanyang career bilang pulis, nasanay siya sa pagiging tagamasid lamang sa buhay ng iba. Ngunit sa pamilyang ito, naging bahagi siya ng kwento. Nang gabing iyon, nagsalusalo silang lahat sa isang espesyal na hapunan na inihanda ni Lourdes. Ang bahay na dating tahimik at puno ng mga naiwang kwento ay ngayon ay puno ng tawanan, ng mga kwento at ng tunog ng isang pamilyang muling naging buo. "At paano ba natuklasan ni Lola ang iyong sakit?" tanong ni Jennifer kay Lourdes habang nagsisilbi ng rice pudding na panghimagas. "Si Maria ang dahilan," sabi ni Lourdes, tumutukoy kay PO1 Reyes. "Kung hindi siya nagpumilit na magpatingin ako kay Dr. Fernandez, baka lumala pa ang aking kondisyon." Isang medical research center ang tumutulong sa treatment ni Lourdes, paliwanag ni PO1 Reyes. "May koneksyon ito sa foundation ng inyong organisasyon?" tumango si Jennifer. "Ang Horizon Foundation ay may partnership sa ilang medical institutions. Bahagi iyon ng aming humanitarian arm. Hindi man kami laging nasa tabi ng aming mga mahal sa buhay, sinisiguro naming may tumutulong sa kanila." "At ano ang plano ninyo para sa communications hub sa ilalim ng bahay?" tanong ni PO1 Reyes. "Ililipat na namin ang lahat ng equipment," sagot ni Marco. "Wala nang maiiwan dito na maaaring gamitin ni Mendoza o ng kanyang mga kasama." "At ang bahay?" tanong ni PO1 Reyes. "Mananatili sa pangalan ni Lourdes," sabi ni Marco. "Hindi namin ito ibebenta kahit kailan. Ito ay bahagi ng aming pamilya at balang araw posibleng balikan namin ito kapag tapos na ang lahat ng ito." 2 araw bago ang nakatakdang pag-alis ng pamilya Santos, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa istasyon ng pulisya. Si Lorenzo Mendoza, ang dating mayabang at malakas ang loob na real estate developer, ay ngayon ay mukhang pagod at balisa. "Kailangan kong makausap si Officer Reyes," sabi niya sa desk sergeant. Ang kanyang dating authoritative na boses ay ngayon ay halos isang bulong. Nang lumabas si PO1 Reyes mula sa kanyang opisina, halos hindi niya nakilala si Mendoza. Ang maayos na nakadesigner na suit ay pinalitan ng simpleng polo at jeans at ang dating makintab na sapatos ay ngayon ay kupas at may alikabok. "Mr. Mendoza," malamig na bati ni PO1 Reyes, "anong maitutulong ko sa iyo? Pwede ba tayong mag-usap sa pribado?" tanong ni Mendoza. Ang mga mata ay nag-aalala na nakatingin sa paligid. Dinala ni PO1 Reyes si Mendoza sa isang maliit na interview room. "Ano ang problema?" "May investigasyon," sabi ni Mendoza. Ang boses ay halos panginginig.
Hindi lamang tungkol sa aking business practices, kundi pati na rin sa aking mga koneksyon sa abroad. May nagbigay ng impormasyon tungkol sa aking detalyadong impormasyon. At ano ang kinalaman ko diyan? Tanong ni PO1 Reyes, pinapanatiling neutral ang kanyang mukha. Alam kong ikaw ang nagsimula ng investigasyon, sabi ni Mendoza. Ikaw ang nag-connect ng mga dots. Ikaw ang nagsumbong sa regional office. Ginawa ko lang ang trabaho ko, matipid na sagot ni PO1 Reyes. At dahil diyan, nawalan ako ng lahat, sabi ni Mendoza. Ngayon ay halos desperado. Ang aking business permits ay suspended, ang aking bank accounts ay frozen, at ang aking international contacts ay hindi na sumasagot sa aking mga tawag. Kung may ginawa kang mali, Mr. Mendoza, dapat mong harapin ang consequences, sabi ni PO1 Reyes. Hindi mo nauunawaan, sabi ni Mendoza, yumuko. Hindi lamang ito tungkol sa business o pera. May mga tao akong pinangakuan, tao na hindi tumatanggap ng pagkabigo ng maayos. Sa unang pagkakataon, nakita ni PO1 Reyes ang tunay na takot sa mga mata ni Mendoza at nakaramdam siya ng bahagyang awa para sa lalaki. Maging ang pinakamapanganib na tao ay maaaring maging vulnerable. Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong ni PO1 Reyes. Tulungan mo akong makaalis sa bansa, bulong ni Mendoza. Kailangan kong magtago. Tumayo si PO1 Reyes at naglakad patungo sa pinto. Hindi kita matutulungan, Mr. Mendoza. Hindi ko matutulungan ang isang tao na tumakbo mula sa batas. Pero hindi mo nauunawaan kung gaano kadelikado ang sitwasyon ko, desperado na sabi ni Mendoza. Nauunawaan ko, sabi ni PO1 Reyes, bumalik sa kanyang upuan. At sasabihin ko sa iyo kung ano ang maaari mong gawin. Makipag-cooperate ka sa mga autoridad. Ibigay mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong mga foreign contacts. Kung makakatulong ka sa investigasyon, maaari kang mabigyan ng protection. Natatakot na tumango si Mendoza na waring nauunawaan na ito na ang kanyang tanging opsyon. Pagkalabas ni Mendoza, agad na tinawagan ni PO1 Reyes si Marco para ipaalam ang nangyari. Alam ko na, sagot ni Marco. Nakatanggap na kami ng report tungkol kay Mendoza. Mukhang humihingi siya ng tulong sa lahat ng posibleng tao. Nakakaawa rin siya, sabi ni PO1 Reyes. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Iyan ang problema sa espionage business, sabi ni Marco. Sa huli, lahat ay mga tao lamang na sumusunod sa mga utos, nagtatrabaho para sa mga layuning hindi nila ganap na nauunawaan. Kahit si Mendoza ay isang maliit na piraso lamang sa isang mas malaking larawan. Kinagabihan, sa huling gabi ng Pamilya Santos sa Pilipinas, nag-organisa si Lourdes ng isang munting despedida. Iniimbitahan niya ang ilang malapit na kaibigan, kasama na si PO1 Reyes at si Dr. Fernandez. Habang nag-e-enjoy sa isang maligayang gabi ng pagkain at kwentuhan, dinala ni Marco si PO1 Reyes sa isang tabi para sa isang pribadong pag-uusap. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo, sabi niya. Hindi lamang para sa aking pamilya, kundi pati na rin sa pagtulong na protektahan ang aming operasyon kahit na hindi mo alam na ginagawa mo iyon. Wala iyon, sagot ni PO1 Reyes. Masisiyahan na ako sa pagiging witness sa isang batang muling nakita ang kanyang mga magulang. Tungkol diyan, sabi ni Marco, inabot sa kanya ang isang maliit na envelope. May alok kami para sa iyo. Binuksan ni PO1 Reyes ang envelope at nakita ang isang formal na invitation para mag-apply sa International Security Cooperation Program, isang joint venture ng ilang bansa na nakatuon sa humanitarian response at disaster management. Hindi ko maintindihan, sabi ni PO1 Reyes nalilito. Napansin namin ang iyong mga kakayahan, paliwanag ni Marco. Ang iyong intuisyon, ang iyong dedikasyon sa katotohanan, ang iyong kakayahang makakuha ng tiwala ng mga tao. Mga katangiang hindi basta-basta natatamo o natuturuan. Iniisip namin na maaring interesado kang mas malawak pang gamitin ang mga skills na iyon. Gusto mong sumali ako sa anuman ang iyong organisasyon? Nagtataka na tanong ni PO1 Reyes. Hindi agad-agad ngumiti si Marco. Ito ay isang training program muna, isang opportunity para makita kung ano ang aming ginagawa at kung interesado ka. Pagkatapos noon, ikaw ang magpapasya. Paano naman ang trabaho ko dito? Tanong ni PO1 Reyes. Ang programa ay iko-konsidera bilang special training sa iyong record. Sabihin na lang nating may mga high-level connections ang aming organisasyon. Tumango si PO1 Reyes. Iniisip ang alok, isang bagong kabanata, isang bagong adventure,
Isang pagkakataon na gawin ang mas malaking impact sa mundo. Iniisip mo ba ito dahil kailangan mo ng kapalit ni Mendoza? Tanong niya, kalahating seryoso. Tumawa si Marco. Hindi! Sa katunayan, kailangan namin ng mga taong tulad mo dahil lubha naming kailangang kalabanin ang mga taong tulad ni Mendoza. Pagbalik nila sa grupo, si Enrique ay kasalukuyang nagkukwento tungkol sa kanyang science project sa mga bisita, habang si Jennifer at Lourdes ay nagtutulong-tulong sa kusina. Ito na po ang huling gabi ko dito sa bahay namin, sabi ni Enrique. Ang kanyang mukha ay may kakaibang kombinasyon ng lungkot at excitement. Pero sinabi ni tatay na babalik pa rin kami sa future. Ito pa rin ang bahay namin. Oo naman, sabi ni Dr. Fernandez, at maghihintay kami dito para sa iyong pagbabalik. Kinaumagahan sa airport, nagpaalam si P.O. Juan Reyes sa pamilya Santos. Mahigpit siyang niyakap ni Enrique, bulong, "Salamat sa pagpapaniwala sa akin, Ma'am Reyes. Pasensya sa una kong reaksyon," sabi ni P.O. Juan Reyes. "Hindi ko agad pinaniwalaan na ang tatay mo ay isang espesyal at mahalagang tao." "Okay lang po iyon," sagot ni Enrique. May maliit ng ngiti. "Alam nyo, sinabi ni tatay na ang tunay na kahalagahan ng isang tao ay hindi sa kung ano ang kanyang trabaho o titulo, kundi sa kung paano siya nakakaapekto sa buhay ng iba. Sa ganyang paraan, ma'am, napaka-importante ninyo rin." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni P.O. Juan Reyes. Ang batang dating iniisip niyang nakatira sa isang pantasya ay nagbigay sa kanya ng isang mahalagang aral tungkol sa realidad. Habang pinapanood niyang umalis ang pamilya Santos, natatanto niya na ang kanyang buhay ay hindi na magiging pareho. Isang simpleng aksyon ng pagtigil upang tulungan ang isang batang lalaki na naghihintay sa kanyang ama sa labas ng paaralan ay naging isang landas patungo sa pagtuklas, katotohanan at adventure. 6 na buwan nang lumipas, si P.O. Juan Reyes o Agent Reyes, ang kanyang bagong designasyon ay nakatayo sa isang sementadong landing strip sa gitna ng kagubatan sa Cambodia. Kaharap niya si Marco Santos na nakasuot ng tactical gear, habang si Jennifer Santos ay nag-aasikaso sa medical supply sa malapit na tent. "Ready ka na ba para sa iyong unang official humanitarian mission?" tanong ni Marco. Ngumiti si P.O. Juan Reyes, iniayos ang kanyang backpack. "Ready na." Sa malayo nakita niya si Enrique na ngayon ay umunlad at mas malakas tumutulong sa pag-aayos ng communication equipment. Kumaway siya kay P.O. Juan Reyes, may pamilyar ng ngiti. Ang pulis na tumawa noon sa mga sinabi ng isang bata tungkol sa kanyang importanteng ama ay ngayon ay nakatayo kasama ng lalaking iyon, parehong naglilingkod sa mundo sa mga paraan na kakaunti lamang ang nakakaalam. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang mga tao ay madalas na yaong hindi napapansin, yaong gumagawa ng kanilang trabaho ng tahimik, yaong mga aksyon ay lumilikha ng mga alon ng pagbabago na hindi nila kaagad nakikita.